Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinapa-experience niyo sa amin ang inyong kapangyarihan upang ang sarili namin ay maipasakop namin sa inyong kalooban at sa inyong kagustuhan. Wala nang isa na mararanasan sa buhay namin kundi yung buhay namin ay dapat na nai-enjoy namin sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinibigay niyo sa amin at ang relasyon namin sa inyo dahil ang buong buhay namin ay walang ibang dapat na umangkin at sumakop kundi ang aming Panginoong Hesukristo na siyang dakilang pastol ng aming mga buhay. Ngayong umaga, patuloy kaming lumalapit upang hingin ang patuloy na pagdadagdag sa aming pananampalataya at sa pananampalataya ay ang banal na pamumuhay. Kayo, Panginoong Hesus, ay patuloy na nangungusap sa amin sa pamamagitan ng pinahayag ninyong kasulatan at yun ay walang iba kundi ang Biblia, ang Scripture. Dalangin ko po na ang banal mong Espiritu ang siyang magturo sa amin na maintindihan at maunawaan ang lahat ng ito upang na sa ganon ay patuloy na magbukas ito ng panibagong pangunawa na madadala namin sa aming pamumuhay. Lalong-lalo na sa pinaka-highest purpose ng buhay namin, bakit nyo kami nilalang, bakit nyo kami niligtas, ay walang iba kundi paglingkuran ka sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Sa paglilingkod namin iyon, ay napaparangalan ka sa buhay po namin. Kaya Lord, I pray na magkaroon po ng reformation o pagbabago sa church niyo pong ito at sa buhay namin lahat. Sa mga nangihina, I pray that the revival na gumawa po sa kanila po mga buhay sa pamamagitan ng mga salita nyo na aming pag-uusapan at maririnig sa umaga pong ito. Gamitin nyo lamang po ako bilang tagapagsalita ng inyong banal na kasulatan, ng inyong ebanghelyo, at ang kalooban nyo lamang ang siyang marinig ng bawat isa sa amin. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Isa sa katesismo ng mga Puritan at ng Baptist, sabing ganon, what is the chief end of man? Ano nga ba ang katapusan dapat ng buhay ng isang tao? Ang sagot ko ay walang iba kundi to glorify God. Luwalhatiin ng Diyos sa kanyang buhay. One of our confession of faith sa Heidelberg Catechism, ang sabing ganon, ano ang tanging kaaliwan mo sa mabuhay at mamatay? At ang sagot, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nangangahulugan na itong mga dokumentong pananampalatayang ito ay nagsasummary na walang pinaka-highest purpose sa buhay ng tao na niligtas ng ating Panginoong Diyos, kundi paglingkuran siya in everything na ginagawa natin sa ating mga buhay. Kung ang ating layunin sa buhay natin ay maluwalhati ang ating Diyos, anuman yung ginagawa mo, estudyante ka man, nanay ka man, tatay ka man, o professional na nagtatrabaho ka, o anuman ang sitwasyon at kalagayan ng iyong buhay, meron kang isang nakalagay sa puso mo. Luwalhatiin ang Diyos sa iyong buhay sa lahat ng iyong ginagawa. Mga kapatid, nabanggit ko ang lahat ng ito sapagkat pinagpapatuloy natin sa ika-4 na pagkakataon ang ating series sa Mateo chapter 2 at ito ngayon ang conclusion natin sa verse 12. If you want, please open your Bible in Matthew chapter 2 verse 12. At ganito po ang sabi ng Word of God through Matthew. Sabi ng Mateo chapter 2 verse 12. Now listen. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Ang ating sermon title sa umagang ito ay Paglingkuran si Kristo ng mayroong katapatan. Paglingkuran si Kristo ng mayroong katapatan. Serving Christ with faithfulness. Now, alam natin si Matthew, pinipresent niya ang ating Panginoong Hesukristo dito sa Book of Matthew
as a king o bilang isang hari. At alam natin na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, since nung pinag-aralan natin ito, ay nagpapakita na sa presentation ng chapter 2 na pinatunayan ng mga wise men, ng mga magi, at saka ng mga saserdote o mga eskriba na si Jesus Christ ay King of Kings o siya ay tinatawag na Messiah o tagapagligtas. At mapapansin natin, this is not incident na nandito si Haring Herodes. So si Haring Herodes na ito, siya ang hari ng panahong iyon. At nakita natin na bagamat makapangyarihan ni Herodes ng panahong iyon, mapapansin natin kung paano ginawa ng mga wise men, ng mga magi, ang pinaka-purpose ng kanilang buhay sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Nakita natin yung Roman numeral number 1 na bago natin sinagot, may question, paano mo mapaglilingkuran si Jesus na nagligtas sa iyo na hari ng mga hari? Of course, number 1, serving Jesus Christ with sacrifice. Paglingkuran natin ang ating Panginoong Yesus ng mayroong pagsasakripisyo. At nakita natin kung paano nagsakripisyo ang mga wise men, di ba? Less than 2 years nang hanapin nila ang batang si Jesus. Nakita natin kung paano nila ginugol ang kanilang panahon to search Jesus sa kanilang mga buhay. Nakita natin yon, di ba? Hinanap nila, nagtanong sila, nakita nila na kapag kang isang tao, katulad ng mga wise men na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na may pagsasakripisyo, available ang awa at tulong ng Diyos sa kanila at pinanghawakan nila kung ano ang sinasabi ng Scripture o ng banal na kasulatan. Nakita natin yan in verses 1 to 10. Now, second, serving Jesus Christ with humility. Pinag-aralan natin noong last Sunday na kailangan natin sa buhay natin, as we serve the Lord, we have a character of humility sa ating mga buhay. Meron tayong kapakumbabaan. At nakita natin yan sa verse 11. Despite na mataas na mga tao itong mga wise men na ito, they are Gentiles. Sila ho ay hentil. Binigay nila sa ating Panginoong Yesus ang pinakamataas na pagrespeto at pagkilala sa Kanya. Pinakita doon yung humility sa mga wise men na ito. Nakita natin kung paano nila sinamba ang batang Jesus na natagpuan nila. Di ba? Nagpatira pa sila, sinamba nila ang bata. And the secondly, nakita natin doon, under the humility, nag-alay sila kay Jesus ng pinakamahalaga na meron sila. And what they offered to Jesus Christ is ginto, mira, at kamanyang. Nakita natin na everything na mas mahalaga at valuable sa kanila, napaka-precious sa kanila, yun yung in-offer nila sa ating Panginoong Jesucristo. They are more than 42 wise men and magi. Not 3 magi, not 3 wise men. They are 42 above na mga wise men. At ang lahat ng ito ay nagdala ng kanilang handog. Handog na ginto, handog na kamanyang, handog na mira. Alam natin na ang gold as a symbol of royalty, ng pagiging hari at pagiging Diyos ng ating Panginoon. Of course, alam natin na ang myrrh o ang mira, this is the symbol of the deity of Jesus Christ, ang pagiging Diyos niya. Because in Old Testament, itong mga insensong ito ay nagpapakita na ito ay dinadala sa Panginoong Diyos. So yung mira na dala ng mga wise men ay nagre-represent sa pagiging Diyos ng batang Jesus. At ang dala-dala nilang pabango, di ba? Tumutukoy ito saan? Sa nalalapit na kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Because
in Old Testament and even in the New Testament, ang paraan nila sa pag-iimbalsamo upang ma-preserve ang bangkay ay ang pagbubuhos ng pabango. At napakamahal na pabango na in-offer nila kay Jesus Christ. Now, mapapansin natin, itong mga adjectives na ito na nagpapakilala na dapat nakatangian ng isang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, katulad ng paggawa at paglagay ng Diyos sa puso ng mga wise men, nagsakripisyo sila. Meron silang tinatawag na humility, kababaang loob. Now, nakita natin yon na as we continue to our Christian life and journey sa mundong ito, hindi ho madali ang maging Kristiyano. Why? Meron labanan eh. Di ba may labanan? Hindi ho pwedeng, if you are Christian, na lagi ka na lang magko-compromise sa mga bagay na inaalok ng mundong ito. You need to resist. Kailangan nating tanggihan ang mga inaalok na sanlibutan o anumang mga bagay sa mundong ito. And in that point, kailangan nating isakripisyo yung ating katapatan at pagmamahal at paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Nawa niyo? Most of you ay hirap na hirap pumunta ng maaga dito sa church. Di ba parang sacrifice para sa atin yon? You need to sacrifice sa buhay natin. Everything we have sa buhay natin, kailangan natin, kapag naiisip natin ang Diyos sa buhay natin, Lord, di baling magsakripisyo na ako sa mga bagay na paglilingkod ko sa inyo at buhay pananampalataya ko. At least, once and for all lang naman ako mabubuhay sa mundong ito. Yung journey kong ito, yung pilgrimage kong ito, yung dulo nito ay buhay na walang hanggan. So we need to have the character of sacrifice sa ating mga buhay. And then yung humility. Kailangan nating laging nagpapakumbaba sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Without Jesus in our lives, we can do nothing. Wala po tayo. Hindi natin kayang gawin. This is our motto dapat sa buhay natin. Without you, Jesus, I can do nothing. Kung bakit ko lang nagagawa ang mga bagay na ito, because of your help, because of your grace, because of your mercy sa buhay kong ito. So these adjectives of faithfulness, ng sakripisyo, humility, pinakita ito ng Diyos sa buhay ng mga wise men na ito. Now, we need to go in our study dito sa point number 3 natin. Ano pa yung pinakita ng mga wise men na ito? Serving Jesus Christ with faithfulness. Kailangan nating paglingkuran ang ating mga buhay ng may katapatan. This is not referring to the pastor only o sa worker ng church na ito. Tandaan natin, more than 42 wise men or magi o mango ang naghanap sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ibig sabihin nito? Pinapakita ng verse 12 sa atin ay ganito, na sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba sila ng daan pauwi. Now listen in verse 16. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem. At mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taong pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Anong kahirapan ang sitwasyon na kinaiipitan ng mga pantas, ng mga wise men, ng mga magi? If you are magi, at kinumisyon ka ng pinakamakapangyarihan na tao sa panahon nila, siguro magko-compromise na tayo, no? Baka sasabihin natin, if we are 42 plus na mga wise men, ang sasabihin natin, wag na wag nating gagawin, hindi tayo babalik kay Herodes. Sigurado, makapangyarihan siya, papapatay niya tayo. Mahanap at mahanap niya tayo. But you know, maliwanag na pinakapakita ng verse 12, even in verse 16, na ang mga wise men ay walang takot na sinuway si Herodes because they want to be faithful saan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Maging tapat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, pansinin natin, ang mga pantas o ang mga mago ay ginamit ng Diyos upang ang plano ni Herodes na patayin si Jesus ay hindi mangyari. Ang Diyos inilagay sa puso ng mga wise men, ng mga mago, na maging tapat sila sa Panginoong Hesukristo.
At ang katapatan nilang ito ay maliwanag na pinakita sa ikalawang bahagi ng verse 12. Ano sabi ron? Kaya nag-iba sila ng daang pauwi. Nag-iba sila ng daang pauwi. Now, listen. Back to verse 7 and 8. Ano ang sabi ng 7 and 8 ng Matthew chapter 2? Verse 7. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. Ang sabi ng verse 8 ay ito. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad din sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. Now listen, napakaganda ng motive at mga pangungusap ni Herodes. Pero in his heart, meron po siyang gustong mangyari. Nais niyang gamitin ang mga pantas upang makita si Jesus at the end. Pag nalaman niya, papatayin niya, imamartyr lang po niya si Jesus Christ. Why? Because in verse 16, nang nalaman niya na nalinglang siya ng mga pantas, pinapatay niya ang 2 taong pababa na naninirahan sa Bethlehem at sa lahat ng paligid nito. And this is the proof na yung motive ni Herodes, nung kinukomisyon niya ang mga wise men, in the back of his mind, papapatay ko itong Jesus na ito. Why? Para sa kanya, kakumpetensya niya ito. He is the king. King of the Jew. Hari ng mga Hudyo. Now, maliwanag. Dito ay makikita natin na parang maayos ang motibo ni King Herod sa pakikipag-usap niya sa mga pantas o magi. Subalit wala tayong makikita na nangako ang mga magi na sila'y susunod sa utos ni King Herod. Wala akong sinabi si Matthew na, okay, King Herod, granted, by hook and by crook. Ano man ang mangyari, hanapin namin siya, at kapag nakita namin siya, babalita namin agad sa iyo. There is no account na makikita tayo na promise ng mga pantas. Now, listen. Alam ng mga mago na sila ay susunod sa utos ni King Herod. Okay, alam ng mga mago ang kalakaran ng gobyerno ng mga Hudyo sa ilalim ni King Herod. Alam nila Why? Dito pinapakita ng Diyos kung paano niya ililigtas ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao na si Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa mga magi sa utos ni King Herod. Di ba napakaganda? Di ba kayo nagtataka? Now, tingnan natin na sabi ni Matthew Henry sa kanyang komento patungkol dito sa verse 12 na ating tinitingnan. Ang sabi niya, God did not permit, and I quote, God did not permit them, yung mga magi, and prevented the mischief Herod designed to the child Jesus, and the trouble it will have been to the wise men to have been made involuntary accessory to it. Now, listen, ito ang ibig sabihin na sa Tagalog. Hindi pinahintulutan sila ng Diyos, yung mga magi na ito. At hinadlangan sila ng Diyos sa kasamaan ni Herodes. Na kung saan ay yung upang ang bata ay hindi magkaroon ng kagulimahanan. Okay? Itong mga wise men na ito, ayaw nila na maging kasabwat sila. Kasabwat sila saan? Kay Herodes. Kaya napakagaling ng kilos ng Diyos sa buhay ng mga wise men na ito kaya sumunod sila Now, what is my point? Ito ay nagpapakita sa atin na matapat na paglilingkod ng mga mago kay Kristo. And that is the point. The point is, the wise man has been faithful saan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Now, letter A. Mga kapatid, maging matapat ka sa pamumuhay mo at paglilingkod mo kay Kristo. Kahit na ang kapalit nito ay ang buhay mo. Amen? Pakisarap yung pinto. Okay? So, ang sabi rito, na nilagay ko sa verse 12, makikita natin dito, maging matapat ka sa pamumuhay mo at paglilingkod mo kay Kristo.
kahit na ang kapalit nito ay ang buhay mo. May danger ba para sa mga Magi? Meron bang danger? Yes, may danger. Bakit? Hari po ito. Ito ang pinakamasamang hari nung panahon ngayon, si Herodes. Eh kung ikaw ba, uutusan ka ni Herod, sabi siguro, parang nasa isipan mo, huwag tayong papalpak dito. Pero makikita natin kung paano naging tapat ang mga Magi, kahit nakapalit ng buhay nila para kay Kristo. Mga kapatid, tandaan natin na ang Haring Herodes na nag-utos sa mga mago na hanapin si Jesus at kapag natagpuan nila, ay bumalik sa kanya para ibalita kung nasaan ang Jesus na ito ay nagpapakita na maliwanag na behind his mind, ipapapatay niya. Why? In verse 16. Kaya ang Haring Herodes na ito ay tusong hari at kanyang ipapatay ang sinuman. Now, tingnan nyo yung verse 16 Now, balik tayo sa verse 16 ng chapter 2. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Galit na galit eh. Hindi na ko sinabing galit. Ang sabi ay, galit na galit. Napupuot na po. Eh kung galit na galit siya, sa tingin nyo hindi kaya pinahanap ni Herodes itong mga wise men na ito? Eh tingin ko po pinahanap eh. Baka hindi nga lang talaga natin naisulat sa providensya ng Panginoong Diyos na sinusulat ito kung natagpuan ba ni Herodes itong mga lalaking wise men na ito. Hindi natin alam. Pero ano sabi? Para matiyak niya, gawin nyo na lang, patayin nyo na lang yung mga batang 2 taong pababa. Yung lahat ng naninirahan dito sa Bethlehem at sa lahat ng palibot ng Bethlehem na puok na yan, patayin nyo na lang. Pababa. Para masigurado natin na mamamatay ang Jesus na yan. Pero bago niya gawin yon, alam niyo ginawa? Ang ginawa po ng Diyos, pinaalis na. Si Jose at si Mary, kasama si Jesus, at tumakas papuntang Ehipto. Ibig sabihin po, maliwanag na pinakikita rito, mga kapatid, na ang mga mago na ito ay tapat na naglingkod kay Jesus at sinuway ang utos ng Haring Herodes. Bakit? Ganun na lang silang katapat kay Jesus. Why? Dahil alam nila na ang batang Jesus ay Mesaya o tagapagligtas at ang tunay na hari. Alam nila eh. Kaya para sa kanila, hindi nila magpapalit itong Jesus na ito kahit na ang kapalit nila ay ang buhay nila. Kakaiba, di ba? Tayo, hindi natin magawa yon, di ba? Ano yung pagpapalit mo? Kaya nating pagpalit si Jesus eh. Di ba? Meron nga akong kakilala. Umaattend na ng church. Ibang Jesus pa ho, Kristo pa ho ang pinupuntahan. Sa pungamba naman eh. Di ba? Binibigay sa Kristo yung ano. So, ibig sabihin po, makikita natin dito na dahil alam nila na ang batang Jesus ay Messiah o Savior at ang tunay na hari, kaya nilang ibigay ang buhay nila. Mga kapatid, napag-aralan natin na ang mga Magi na ito ay naturuan sa panahon ni Daniel, na head ng mga Magi. Nakita natin sa Daniel chapter 5, verse 7 to 11, at ang mga aral ng mga propeta patungkol sa Messiah ay kanilang natutunan mula sa Daniel chapter 2 hanggang chapter 7, verse 28. At naipasa nila ang aral na ito sa tribe ng mga Magi. Maliwanag eh. Yung mga Magi sa panahon ni Daniel, Book of Daniel, naipasa na ituro nila ng naituro hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo na preserve yung aral na ito. Kaya yung pasa-pasa ng aral na dala hanggang doon sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Kaya alam niyo, mas mahalaga po sa atin, mga kapatid, na yung pananampalataya from Scripture, ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus ay hindi lang manatiling sa iyo, kundi dapat ito ay pinapamana natin, tinuturo natin kanino? Sa ating mga anak, sa mga magiging apo natin, para sila din ay maituro nila sa kanilang buong angkan kung sino si Jesus sa kanilang mga buhay. Pero sometimes we are timid eh. Di ba? Alam mo na ang anak mo, alam mo na ang asawa mo, alam mo na
ang mahal mo sa buhay, alam mo na ang boyfriend o girlfriend mo ay hindi mananampalataya, dead ma tayo. Di ba? Pero ano ba yung magiging bunga nito? Well, maghihirap lang naman sa apoy ng impyerno. Di ba? Sabi ng matandang mayaman, naghihirap ako sa apoy na ito. Gusto niyo ba yan? Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga narinig mo sa akin, Timoteo ko, ay ituro mo naman sa mga tao mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. So, ganun yung nangyari sa mga Magi. Kaya malinaw sa kanila, from Old Testament up to New Testament, klarado sa kanila kung sino si Jesus na ito. Well, kahit na Herod ka pa, susundin pa rin namin ang salita ng Diyos. Nakita nyo kung paano nila sinunod ang salita ng Diyos? Hindi sila nag-compromise. Hindi nila kinompromiso ang katotohanan na natutunan nila kung sino ang misayang ito, kung sino ang Jesus na ito. Sometimes we are compromiser sa katotohanan. Wala po akong generalize ko tayong lahat. May mga time na compromiser tayo. Alam natin, ito yung truth, katotohanan, and this is the lie. Saan tayo gumagawi? If we are honest sa ating mga sarili, sometimes itong kasinungalingang ito ang pinapanigan natin. At ang katotohanan ay tinatalikuran natin. Ano yung punto? Most of the time, laging nagiging example ko rito, madalas. Diba? Kapag ikaw ay dalaga, niligawan ka ng isang mayaman o ng gwapo, pero hindi siya Kristiyano, ano yung nangyayari sa atin? Patay ang pananampalataya. Pastor, hindi ko kayang tanggapin yan. Mapakagwapo. Mapakayaman. Sila na lang ang mag-aahaw sa aming mga buhay. You see, in this simple illustration, we are not faithful sa salita ng ating Panginoong Diyos. We are compromiser saan? Sa katotohanan at ang kasinungalingan, yun yung sinusunod natin. But the wise man, yung wise man, hindi nila yun. Napakataas na tao na nagkuman sa kanila, si King Herod. So what kung si King Herod ka? Eh yung tinuro sa amin from Old Testament hanggang ngayon, ito na yung sinusunod namin, hindi mo kami mapapasunod at hindi namin pwede i-kompromiso ito. Kaya sabi ng verse 12, ng chapter 2 ng Mateo, nag-iba sila ng daan. And you see in verse 16, galit na galit si Herodes nang nalaman niyang napaglalangan siya ng ng mga pantas. Mga kapatid, maliwanag dapat sa atin kung ano ang pananampalataya na meron tayo. The first thing na dapat na maging faithful tayo, kapatid, sa Panginoong Diyos. And if you are faithful to God, you must be faithful to the Word of God. Amen po ba? Why? Because God will not descend dito sa atin ngayon at sasabihin, Antonia, ito yung gawin mo. Hindi yun eh. We have a written scripture. Meron tayong salita ng Diyos. And if God speak to us sa pamamagitan ng scripture, basahin natin ito. Pakinggan natin ito at ito yung sundin natin sa ating mga buhay. Katulad ng ginawa ng mga wise men. Naging tapat sila sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos sa iyong buhay if you are not faithful to the Word of God. Amen po ba? Because the basis of our faith at ang standard ng pamumuhay natin para sa biyaya ng Panginoong Diyos magawa natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan yung standard ng pamumuhay natin, ang salita ng Diyos. Mga kapatid, it was happened to the lives of apostles when they are persecuted in Acts chapter 5 verse 29. Naaral natin ito sa mga nakaraang buwan. Ano sabi ng chapter 5 verse 29 ng book of Acts? Now, listen, in the book of Acts chapter 5 verse 29, maliwanag na sinabi niya roon ay ganito. Chapter 5 verse 29 ng Gawa. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Ginawa ba ito ng mga wise men sa puntong ito? If this is a reference ng mga apostol na sinabi nila, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Very clear na ito ay ginawa ng mga wise men.
Hindi nila sinunod ang tao. Hindi na sinasunod si Herodes. Ang sinunod nila ay ang Diyos. Why? Because in verse 12 of Matthew chapter 2, ay nagsasabi doon sa Matthew chapter 2 ng ganito. Matthew chapter 2, verse 12. Na sila'y pabalik na. Sinabi sa kanila ng Diyos. Nakita nyo? Sinabi sa kanila ng Diyos. Sa pamamagitan ng panaginip. Now, yung word na panaginip dito, this is not a dream na natutulog sila. Hindi o. Ito po ay isang klarado na ang Diyos ay nag-reveal sa kanila na wag na kayong babalik saan? Kay Herodes. Kaya ang sabi rito ng verse 12, na sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos. Kung sinasabi sa atin ng Diyos, na wag mong gawin yan. Sinasabi sa atin ng Diyos, ito yung gawin mo. Ano gagawin natin? Lord, hindi ko kaya. Diba? Pero tingnan nyo, sinabi ng Diyos. Sinabi ho ng Diyos. Mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng Diyos, let us pray na masunod natin ito sa ating mga buhay. Amen? Kasi kung ang aasahan lang po natin, ay ang sariling kagustuhan ng nalaman natin at hindi ang salita ng Diyos, na ihingin natin ang lakas ng Diyos, ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, I tell you the truth, lagi ka magko-compromise sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nang narinig nila na sinabi sa kanila ng Diyos, wala po silang pagtatalo-talo na nag-iba na sila ng daan pauwi. And that is their obedience and faithfulness sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga minsan, ayoko mag-demand sa church ng walang scriptural basis. As your pastor, I have no authority sa church na ito, sa aking sariling kakayanan at pagkatao. My authority as a pastor is the Word of God. If that is the Word of God na nagtuturo sa atin, I don't care kung susundin natin o hindi ito. Pero ako sasabihin ko, ito ang katotohanan. Kapag ang salita ng Diyos, ang nagiging basis ng ating pinag-uusapan at pamumuhay, wala nang bargain pa. At sasabihin natin, teka muna Lord, mga 1 taon pa. O teka Lord, sa susunod na araw. O teka Lord, gusto ko lang ma-experience ito. O kaya Lord, basta gagawin ko lang muna ito. Pumikit ka muna. O kaya huwag mo muna akong pansinin Lord. That is wrong. Maliwanag na sinabi, nang sila'y pabalik na sinabi sa kanila ng Diyos, ano sabi ron? Huwag na kayong babalik. Di ba? Kaya nag-iba na sila ng daan. Mga kapatid, yan ang katapatan na nilagay ng Diyos sa puso ng mga wise men. Ganon din ba tayo? Sa maliit na bagay na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin na meron tayo, lahat ba ng iyan ay nasasakop ng scripture o ng salita ng Diyos? We need to place yung lahat ng bagay, plano man natin ito sa buhay natin, gusto man natin ito, eto man yung mga binabalak natin sa buhay natin, ilagay natin ito sa panuntunan ng salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 3, huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Di ba? Kay Yahweh kang magtiwala ng buong puso't lubusan. At huwag kang manananga sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng iyong balak at ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong plano at balak. Mahirap po magtiwala sa sarili natin. Kaya makikita natin dito yung salita ng Diyos, yun ang dapat na maging panuntunan natin. Mga kapatid, in verse 12, nakita natin na kailangan nating maging matapat sa salita ng Diyos. In verse 12, merong warning ang Diyos. Ang warning ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ay ito. Balik tayo sa Matthew chapter 2, doon sa ating teksto. Ang sabi ng Matthew chapter 2 ay ganito. Now, in verse 12, mapapansin nyo dito, merong binabi rito, Matthew 2:12. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Sa verse 12, mayroong warning ang Diyos
Nakita nyo? Sapagkat pinapakita, because no angelic messenger described. Hindi ho katulad ng Matthew 1:21. Hindi ho alang messenger na pinadala yung Diyos dito. Wala. So Matthew chapter 1, verse 20, si Anghel Gabriel, pinutusan ng Diyos, pinapunta kay Jose. At nagsalita siya na ang pangalan ng baby Jesus, papanganak ni Mary na yon ay Jesus at saka Emmanuel. Pero dito wala po. Palibhasa'y binalaan sila, sabi ng verse 12, sa ang bagong ang Biblia, sabi, palibhasa'y binalaan sila. Sa magandang balita, Biblia, sinabi sa kanila ng Diyos, sa King James Version, warn of God. Warn of God. Alam niyo, mahalaga pong aralin muna natin ito, yung verse 12 na ito, yung warning na ito. No? Sa Greek po, ang kahulugan po nito ay ito, to impart a divine message. Yung warning na binigay sa kanila ay banal na mensahe, bilang babala na mensahe galing sa Diyos. And it is a warning. Warning po ito. Here in verse 12, is a form of verb means to give response. No, sinabi sa kanila ng Diyos, this is a form of verb. Now, what is verb? Verb is action word. Di ba? At kailangan nila sundin ito. This is not suggestion. It is imperative command. Sa ayon sa gusto nila, susundin nila ito. Because this is the command of God. No, sinabi ng Diyos sa kanila, sabi sa verse 12, sinabi sa kanila ng Diyos, this is not suggestion. Ito po ay imperative. Utos po ito ng Diyos. So, kailangan nilang mag-respond doon sa sinabi ng Diyos sa kanila. Ano ibig sabihin dito? The wise man had sought counsel of God. Simple lang. Ang mga wise men ay sumunod sa utos at salita ng Diyos. Mga kapatid, the Magi obeyed the word of God. Wala kayong makikita na nakipag-bargain sila. Ang mga Magi, ang mga wise men ay sumunod sa salita ng Diyos. Huwag na silang babalik kay Herodes, sabi ng verse 12. Huwag na silang babalik kay Herodes. Ano yung naging response nila? Kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Nag-iba na sila. Now, mga kapatid, the Magi had ear to hear the word of God, who warned them, and they took the divinely directed detour. Napansin nyo? Ang mga mago ay mayroong tainga na nakinig sa salita ng Diyos, na nagbabala sa kanila at tinanggap nila ito na may kabanalan at dinala sila sa tamang daraanan nila. Alam niyo kung gusto niyo na lumakad sa tamang daan, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Book of Psalms, ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating daraanan. Nakuha niyo yung punto dito? Alam niyo mga kapatid, sometimes, nagpipil tayo sa buhay natin. Ito man ay sa relasyon. Ito man ay sa trabaho. Ito man ay sa family. Ito man ay sa karir mo. Dahil minsan, yung dapat na maging direksyon ng buhay natin ay ang salita ng Diyos. Ang nagiging direksyon natin ay ang pinagpupunan ay ang sariling kagustuhan natin. Kapag gano'n ang nangyari sa atin, I tell you the truth, if you are child of God, possible na pwedeng mangyari sa iyo. And one of the classical example is the prodigal son. Alam niyo, salitahan ang kwento ng prodigal son, di ba? Kinuha niya yung kanyang mana. Nung kinuha niya, ano ginawa niya? Pumunta siya sa malayo. Nilaspag niya ang lahat ng kayamanan na meron siya. Nakuha niyo? Pero naging maganda ba yung end ng napakasarap na umpisa ng buhay niya? Yung umpisa ng buhay niya, sarap eh. Ano yung masarap doon? Nakuha niya yung maraming pera. Nag-enjoy siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Nagpakasasa, ang sabing ganon. Tama po ba?
Pero nung naubos na ang ligaya na pinagmumulan na meron siya, doon na dumating ang kapobrihan ng kanyang buhay. Ano nangyari sa kanya? Pumasok siya na tagapag-alaga ng baboy. Sa sobrang gutom niya, kahit na ang pagkain ng baboy, kinakain na niya. And he was realized, doon sa bahay ng kanyang ama, napakasagana. At nagkaroon siya ng desisyon na babalik siya sa kanyang ama. Nung bumalik siya, tatanaw pa lang siya ng kanyang ama. Tuwan-tuwa na. Pinaghanda, nagbunyi, dinamitan, binigyan ng singsing, pinarangalan. Ano ibig sabihin doon? Hindi nawala ang pagiging anak ng lalaking ito sa kanyang ama. Despite na meron siyang ginawang mali at nagpakalayo-layo sa Diyos. Gusto pa ba natin gawin yung ganung bagay? Na alam natin na naisulat yon upang ipakita sa atin na kung lalayo ka sa ating Panginoong Diyos at hindi mo susunod ang kanyang utos at mamumuhay ka sa iyong sariling kagustuhan, hindi magiging maganda ang ending ng mga bagay na pinapasukan mo sa buhay mo. Gusto mo po natin mangyari yun? And then, babalik ka sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, nagkasala ako. Pagtatawarin ka ng Diyos bilang anak niya. Yung pagpapatawad sa iyo, hindi para gawing anak ka, kundi pinuforgive ka niya bilang anak kanya at ama mo siya. Pero ang lesson doon, kailangan pa ba natin gawin yun? Kung tayo ay hindi lalakad sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, magpe-fail tayo. Kaya ang ginawa ng mga wise men, saan sila sumunod? Sa salita ng Diyos. Kaya maliwanag na ang mga wise men na ito, meron silang tenga na dininig ang salita ng Diyos sa verse 12. Dahil ang sabi ng verse 12 ay ito. Once again, nais kong basahin. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos. Sinabi sa kanila ng Diyos. Nakinig sila. At ang sabi nila, sinunod nila, kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Mga kapatid, let us be sensitive sa salita ng Diyos at i-apply natin ito sa buhay natin. Baka yung maging daanan natin papunta kay Herodes. Nawa nyo? Kung hindi natin ito pakikinggan, baka ang ating balikan, mapuntahan, ay kapahamakan. Kaya maliwanag dapat sa atin na tayo na mga mananampalataya, we have a divinely direction and directed by the Word of God sa ating mga buhay. As we look forward this 2024, I suggest sa bawat isa sa atin dito, paglaanan natin ng oras ang salita ng Diyos. Amen? To hear the Word of God. If you want to hear the Word of God, open your Bible and read it loudly sa iyong buhay. Amen po ba? Kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, buksan mo ang Biblia. Basahin mo ito na malakas, at hayaan mong kumilos ito sa iyong buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang masunod mo ang gustong ilagay ng Diyos sa iyong puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Once again, we see God's sovereign hand orchestrating the event in man's life to assure that His will is accomplished. Ganun yung nangyari eh. Maliwanag na sinabi, pinakita rito, yung kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nag-orchestrate, gumagawa, siya yung kumikilos, parang siya yung nagdidireksyon ng lahat ng pangyayari sa buhay ng mga wise men upang maganap ang kanyang kalooban. Tanong sa atin ngayon dito, who is the one, literally, na nag-orchestrating ng buhay natin? Sino ho? Sino yung direktor ng buhay mo? Sino yung direktor ng buhay mo? Si Coco Martin? Sa Quiapo? Batang Quiapo? May namatay na si Mo. Ayun. O, tayo, nagising kayo ha. Sino yung direktor ng inyong buhay? Sino nag-orchestrating, nag-orchestra ng buhay natin? Sino yung kumukumpas sa buhay natin? Kung ang kumukumpas sa buhay natin ay ang ating sariling kagustuhan, ang takbo na sanlibutan, ang impluwensya ng dyablo, I tell you the truth, magpipil tayo sa buhay natin. Dapat ang Diyos po. Amen? At dahil Diyos siya, dapat
you are well equipped to the Word of God. Yung salita ng Diyos. Babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos. Dahil alam natin na mas maganda na ma-accomplish ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin na nagbibigay ng kaligayahan, kapurihan, katagumpayan sa ating Panginoong Diyos kaysa nga nasusunod yung gusto natin. Pero ang puso natin, alam natin na nagre-rebelde at lumalaban sa Diyos. Kapag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ang Diyos. That is a simple logic. Amen? Kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ang Diyos. Kapag hindi natin sinusunod ang Diyos, ayaw nating sundin ang salita ng Diyos. Magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Katulad ng ginawa ng mga wise men. Now, this is my pastoral application. This is my pastoral application. I pray that the grace of God filled us like His work to the life of Magi. If God gave us clear warning, command, and task by His word, let us follow Him. If God alone, through His written word, is the one who speaks to us the right way and path of our lives. Naintindihan po ninyo? Amen. Ipinagpe-pray ko at ipag-pray natin na ang biyaya ng Diyos ang pumuspos sa ating lahat katulad ng kanyang ginawa sa mga Magi. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maliwanag na babala, utos at gawain sa pamamagitan ng kanyang salita, tayong lahat ay sumunod sa Kanya. Wala akong exempted. Amen po ba? Kung ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita at nangungusap sa atin ng tama na daan at daanan, sundin po natin ang lahat ng ito. Amen po ba? Huwag po tayo magbingi-bingihan. Huwag po tayong maging kalos, maging manhid. Let us be sensitive to the work of the Holy Spirit sa ating mga buhay by God's Word sa buhay po natin. So mga kapatid, if you want to be faithful sa ating Panginoong Diyos, especially this year 2024, we have 356 days at nakakailang araw na tayo. 7 na. Meron na lang tayo natitirang 300. Magkano na lang? Konti na lang, di ba? Pag Pasko na naman. At tulad ng pag-aaral natin dito, mga kapatid, ang bilis ng buhay natin sa mundong ito. Ang bilis ng araw. Pero sometimes we need to check ourselves, tingnan natin ang ating sarili. Lord, ito bang maghapong ito? Ano ba yung nagawa ko para maluwalhati ka? Natuwa ka ba sa akin? O nalungkot ka? Mga kapatid, maliwanag na sa format ng paglilingkod ng mga wise men, naging tapat sila dahil maliwanag sa kanila kung ano ang salita ng Diyos. So, ganun din tayo. Naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Whether I am a pastor, kayo, part-time worker ng gawain natin. Yung iba sa inyo, every Sunday pumupunta rito. Pero dapat maliwanag sa atin na ang lahat ng gagawin natin everyday sa buhay natin ay upang maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. At kung naluluwalhati siya, kailangan nating maging faithful sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At huwag nating hayaan na hadlangan ang kilos ng Banal na Espiritu at ng Kanyang salita sa ating mga buhay. Mga kapatid, ano yung dapat nating i-correct sa sarili natin? Meron ba tayong dapat itama sa sarili natin? Naging masuwayin ba tayo sa nakaraan 2023 sa Diyos dahil di natin sinunod yung Kanyang salita? Baka ito yung time na gusto ng Lord na ituwid niya tayo para makapamuhay tayo ng mas maayos sa Kanya. O baka naman, nakaraan taon, hindi tayo naging faithful sa paglilingkod sa Kanya. At hindi tayo nagkaroon ng pagsasakripisyo para sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, this is the time. For 2024, na sana makita sa buhay natin na ang paglilingkod natin sa church
at sa lahat ng ginagawa natin ay paglilingkod kay Kristo. Paglilingkod na may kasamang pagsasakripisyo. Paglilingkod na may kasamang kababaan ng loob. At huli, paglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. In the first place, we are not man-pleaser to serve the Lord. Amen? Naglilingkod tayo sa Diyos at hindi una sa tao. Ang Diyos ang una natin pinaglilingkuran, kaya napaglilingkuran natin ang tao. At dapat maintindihan natin, kapag alam natin ang mga bagay na ito, may nakakakita man o wala sa iyo, maglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Amen po ba? May kasama ka man o wala kang kasama, magpapatuloy ka na maglingkod sa Panginoon. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Pagpalain niyo po ito sa buhay ng bawat isa. This is our prayer in Christ's name. Amen. Paki-out na po. Okay, because this is the Belgic Confession of Faith na isa sa biblical na dokumento ng mga reform na mananampalataya na naisulat noong 1561. Ang Artikulo 27 ay nagtuturo sa atin patungkol sa ang Katolikang Kristiyanong Iglesia. Yan po ang ating tatalakayin ngayon, ang Katolikang Kristiyanong Iglesia. Ito po ay mababasa natin sa wikang English na The Christian Catholic Church. At ito mamaya makikita natin yung word na Catholic. This is not referring to the Roman Catholic. Hindi po ito tumutukoy sa Iglesia Romana Katolika. At because this is the basis of our study sa umagang ito, ay nais ko munang basahin itong Article 27 at ang paksa nga po, ang Katolikang Kristiyanong Iglesia. And I quote, "Sumasampalataya kami at nagpapahayag ang isang Katolika o laganap na iglesia." At ito ay makikita natin sa Isaiah chapter 2 verse 2, Awit chapter 46 verse 5, Awit 102 verse 14, and Jeremiah chapter 31 verse 36. This is the footnote. Sa pagpapatuloy, na isang banal na kalipunan ng mga Kristiyanong mananampalataya na lahat ay umaasa kay Jesucristo sa kanilang kaligtasan ng mga hinugasan ng kanyang dugo, binanal at tinatakan ng Espiritu Santo. Ang iglesyang ito, simula pa ng sanlibutan at pagpapatuloy hanggang sa katapusan nito. At ito po ang footnote, Matthew chapter 28 verse 20 and 2 Samuel verse 17 and 16. Sa pagpapatuloy, isang malinaw na patotoo ang dahilan na si Kristo ay walang hanggang hari na kung walang mga nasasakupan, ito ay hindi mangyayari. At ang footnote po ay Lucas chapter 1 verse 32 to 33, Awit 89 verses 37 to 38, and Awit 110 verse 2 and 4. Sa pagpapatuloy, ang banal na iglesyang ito ay pinangangalagaan o tinutulungan ng Diyos laban sa pangangalit ng buong sanlibutan. At ang footnote po ay Matthew chapter 16 verse 18, 1:16-33, Genesis 22:17, and 2 Timothy chapter 2 verse 9. Pagpapatuloy, bagamat siya magkaminsan ay makikitang napakaliit at sa mata ng mga tao ay mauuwi sa paglaho tulad ng panahon ng mapanganib na paghahari ni Ahab nang ang Panginoon ay nagpahayag. Gayunmay, iiwan ko'y 7,000
sa Israel lahat ng tuhod na hindi nagsiluhod kay Baal. At ito pong footnote ay Romans chapter 12 verse 4, Romans chapter 11 verses 2 and 4, Unang Hari chapter 19 verse 18, Isaiah chapter 1 verse 9, and Romans chapter 9 verse 29. Sa pagpapatuloy, dagdag pa, ang banal na iglesyang ito ay hindi sakop lamang, saklaw o limitado sa isang dako o sa ilang mga tao. Bagkus ay nagkalat at naganap sa buong sanlibutan. Gayunpamay, napag-uugnay-ugnay sa puso at kalooban, at yan ay makikita natin sa Gawa 4:37, ang footnote, at sa pagpapatuloy sa pamamagitan ng pananampalataya sa iisa at parehong Espiritu. At ang footnote ay Ephesians chapter 4, verse 3 and 4. Quote, end. Dead. Yan ho ang sinasabi ng Article 27 patungkol sa Katolikang Kristiyanong Iglesia. Itong Belgic Confession na ito ay sinuplayan ng document pa ng Protestanteng Reformasyon sa Heidelberg Catechism. Ang Heidelberg Catechism ay naisulat noong 1563. 1 year ang pagitan, 1561 ang Belgic Confession, and then 1563 po ang Heidelberg Catechism. Tinalakay itong Katolikang Kristiyanong Iglesia sa Lord's Day 7, question and answer 23. At ganito po ang sabi sa artikulo 9. Ang sabi ay ganito, and I quote, sa banal na iglesia naganap sa kapulungan ng mga taong binanal. Ito ay tumutukoy sa patungkol sa ano ba ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At mapapansin natin dito sa Heidelberg Catechism na ito, doon sa Article 9, sabi ron, sa banal na iglesia naganap sa kapulungan ng mga taong binanal. Now, what is my point? Now, this is the point. Ang Heidelberg Catechism, question and answer 23, at ang Belgic Confession of Faith ng Article 27 ay ang buod ng Apostle Creed na naisulat ng hindi aaga pa kaysa sa huling bahagi ng ika-5 siglo. Kung mapapansin po natin, itong Heidelberg Catechism patungkol dito sa Universal Church o sa Katolikang Kristiyanong Iglesia at itong Heidelberg Catechism, ito ho ay buod, ito ho ay summary ng Apostle Creed. Alam niyo, yung Apostle Creed, this is the ecumenical creed. Ecumenical creed po ito ng mga protestante, na naisulat ng hindi aaga kaysa sa huling bahagi ng ika-5 siglo. So mapapansin natin, maliwanag ito na 500 AD, pababa, ika-5 siglo pa lamang, ay itinuturo na ho ang Universal Church. Tinuturo na ho ang Iglesyang naganap. Tinuturo na ho ang Katolikang Kristiyanong Iglesia. Now, this is clear na this is not Roman Catholic o Romano-Katolika na Iglesia, because 500 AD pababa ay pinapakilala na itong aral na ito. Kapag sinabing Katolikang Kristiyanong Iglesia o yung tinatawag na Catholic Christian Church, ito ay hindi tumutukoy sa Romano-Katolika, kundi sa mga iglesyang naganap. So ito ay tumutukoy sa mga iglesyang naganap. Kaya yung iglesyang naganap na ito, ibig sabihin, hindi lang ito sa Pilipinas, hindi lang ito sa Amerika, ito ay sa lahat ng kontinente.
na mayroong mga mananampalataya na kung saan ang sabi ng Article 27 ay kaparehas ng pananampalataya. Ang sabi ron, nagkakaugnay-ugnay sila sa puso at kalooban sa pamamagitan ng pananampalataya. Iisang pananampalataya at iisang espiritu. Now, kaya ang Artikulo 27 ng Belgic Confession ay nagsasabi ng ganito. Ang sabi rito ay ganito. Sumasampalataya kami at nagpapahayag ang isang katolika o laganap na iglesia na isang banal na kalipunan ng mga Kristiyanong mananampalataya na lahat ay umaasa kay Jesucristo sa kanilang kaligtasan ng mga hinugasan ng kanyang dugo, binanal at tinatakan ng Espiritu Santo. So napakaliwanag ho na pinapakita rito na ito ay mayroong iisang aral. Ano? Ang sabi rito ay umaasa, kanino umaasa? Umaasa kay Jesucristo sa kanilang kaligtasan. Eh, ang Roman Catholic po ay hindi umaasa ng kaligtasan kay Jesucristo lamang. Alam natin sa pag-aaral natin sa Article 26 na para makarating ka sa Ama, hindi lang si Kristo ang tagapamagitan o mediator, hindi lang siya ang ating advocate. Ang daming advocate, ang daming tagapamagitan Roman Catholic, yung mga Diyos-Diyosan na kanilang pinag-uukulan ng kanilang pananampalataya. Ayan, katulad ngayon, meron na namang pista ng Nazareno. Milyon-milyon daw ang pupunta at doon nila inilalagak ang kanilang paniniwala. Nakita natin na maliwanag na hindi sila ang pinapatungkulan ng Artikulo 27 ng reform na confession ng Belgic Confession na isulat noong 1561. And even noong 500, nung ika-5 siglo ng Apostol Creed. Kaya malinaw sa ating confession na sabi na umaasa, sino yung tinatawag na iglesyang laganap na nagkalat ngayon? Yung Catholic Christian Church. Yung Catholic po ay mula po ito sa kahulugan na sinasabi na Universal Church. Pag narinig yung Catholic, Christian Catholic Church, Universal Church po ito, hindi po ito Roman Catholic. Kasi sinabi nga dito ay ito, na lahat ay umaasa kay Jesucristo sa kanilang kaligtasan na mga hinugasan ng kanyang dugo, binanal at tinatakan ng Espiritu Santo. Eh, hindi ho ganun ang teaching ng Roman Catholic. Kaya lunos-lunos sa harapan ng Diyos yung ganung mga bagay na nagiging mediatrix nila ang isang tinatawag nilang pinaka-patron ng isang lugar ng Church ng Roman Catholic. At yung patron na yon ay lumalapit yung kay Mary. At si Mary naman ay lalapit kay Jesus. Si Jesus naman ay lalapit niya sa Ama. Okay, malinaw na teaching po nila yan. Yung pagkakaroon ng mediatriko o tagapamagitan. Kahit nga sa priest, sa pare ay nangungumpisal sila. Ito ho ay isang pinag-aralan na natin sa Artikulo 26 na sino man sa atin dito na naniniwala pa sa mga Diyos-Diyosan, sa mga pagpahid-pahid o pag-uukol, mag-repent tayo. Kasi bakit? Hindi ho yun ang turo ng Biblia. Malinaw yan sa 10 utos. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ito yung pinagtutungkulan ni Guido de Bresse sa Article 27. Kahit na ang Belgic Confession na naisulat na Gaspar Olivianus, kahit na po ang Apostol Creed noong 500 AD, ito na yung kanilang niriribat, kinukorek. Dahil paliwanag na ang totoong church ay hindi aasa sa sino man tao sa kaligtasan. Hindi aasa sa sino mang tao na kahit gaano pa siya, sobrang kabanal, na doon tayo aasa sa tagapamagitan natin, hindi ho. Ang sabi rito, ang tunay na dapat nating panampalatayanan sa Article 27, and I quote, sabi ho,
sumasampalataya kami at nagpapahayag ang isang Katolika, na ang ibig sabihin ng Katolika, laganap na iglesia, na isang banal na kalipunan ng mga Kristiyanong mananampalataya. At sino sila? Na lahat ng umaasa kay Hesukristo sa kanilang kaligtasan na mga hinugasan ng kanyang dugo, binanal at tinatakan ng Espiritu Santo. Alam niyo po, inaral natin ang Belgic Confession of Faith at ira-round down ko po, pababa. Sa Article 27, kung naaalala nyo, ay tinalakay ni Gudo de Bres how God restored the relationship between Himself and His elect after the fall into sin. Pinakita doon sa Article 27. Yung Diyos, siya yung gumawa ng paraan upang mapanumbalik ang totoong relasyon sa pagitan ng tao sa Diyos, sa kanyang sarili, at sa lahat ng hinirang nung nahulog sila sa kasalanan. Sa Article 17 po, para ma-restore, manumbalik, at magkaroon ng katubusan ang mga makasalanang hinirang, ang Diyos ibinigay niya ang nag-iisang bugtong na anak niya. He gave His only begotten Son. At sa Article 27, ano yung ginawa ni Kristo nung binigay ng Ama? Ang sabi ng Article 21, Christ sacrificed on the cross. Nagsakripisyo siya, namatay siya doon sa cross. At sa Article 23 and 22 and 23, nakita natin lahat ng mga hinirang na tao na tanikalaan ng kasalanan at ni Satanas ay napawalang sala dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa Article 24, this elect person justified through the blood of Christ were also sanctified by the Spirit of Christ and His Word. Nakita natin doon na yung mga taong pinili ng ating Panginoong Diyos, pinawalang sala niya, ginastify niya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang salita. Just imagine, kapag sinabi nating iglesyang laganap o yung universal church o yung naririnig nating Catholic Christian Church, ang ibig sabihin po nito, ito yung mga taong umaasa lang na ang salvation nila ay kay Kristo lamang. Yung tumatanggap na si Jesus ay Diyos at si Jesus ay tao, He is a God and man, at yung kanilang salvation na kay Kristo lamang, solo Christus, nothing else, nothing more. Hindi nga ro ganon ang Roman Catholic. Yung ibang mga church, ang salvation ay by works para tanggapin ka ng Diyos at matiyak mo magkaroon ka ng salvation, ma-restore yung salvation mo. Ang dating daan, ang salvation ay good works Ang Roman Catholic, alam natin na good works. Ang INC ay membership and good works. Ang Jehovah Witness ay good works. Ano pa? Ang Mormons ay good works. Yun yung pinapakita. Kung ang isang church ay nakasama sa iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na laganap sa buong mundo, maliwanag na umaasa tayo dapat kay Hesukristo sa ating kaligtasan, na tayo ay hinugasan ng kanyang dugo, binanal at tinatakan ng Espiritu Santo. At yan ang linaw po niyan. Saan? Sa ating confession, sa Belgic Confession. Mula Article 27, Article 17, Article 21, Article 22 and 23 hanggang 24, nagbigay ng maraming panahon si Gudo de Bres para sabihin niya na si Kristo lamang ang kaligtasan. Wala na po iba. Yan ang mapakaganda po. At yung Article 25, ang sabi doon, all redeemed sinners might come again into the Holy God in prayer. Tingnan nyo yung inaral natin sa Article 26, lahat ng tinubos na makasalanan ay may kakayanang makalapit saan?
sa banal ng Diyos sa pananalangin sa pamamagitan ni Kristo. Makakalapit na tayo. So ano yung punto dito? Lahat ng artikulong ito ay binuod ng Article 27 ng Belgic Confession. Ang sabi ron, muli, I quote, na lahat ng naligtas ay umaasa kay Jesucristo sa kanilang kaligtasan ng mga hinugasan ng kanyang dugo, binanal at tinatakan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, yan ang isang lokal na simbahan na kabilang sa pangkalahatang simbahan o church ng ating Panginoon. Meron na pong iisang katawan ang ating Panginoon Jesucristo sa buong mundo. At yon ang mga taong umaasa sa mga binanggit natin kanina kay Kristo lamang. Now, bakit nangyari yon? Ang iglesia o ang church ay pinlano na mula pa sa walang hanggang nakaraan. At ito ay trabaho at ginawa ng isang Diyos sa tatlong persona. Ang church po ay hindi lang ho basta nag-evolve dito sa lupa, nakabot na lang lumabas. Itong church na ito, kalipunan ng mananampalataya, hindi lang ho basta ito aksidente na pinadala kami dito upang magmisyon at ang naging pamamaraan ng Diyos ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, and then may mga tinawag siya, naligtas at naging kalipunan ng mananampalataya. Hindi ho aksidente yon. Itong church na ito, kasama ito sa plano ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Kung paanong ang hinirang ng Diyos, ayon sa Ephesians chapter 1, verse 5, verse 4, sabi ron, at sa ating ngang pakikipag-isang ito, sino yung nakipag-isang yon? Yung lahat ng makasalanan na nasa church ng Efeso. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, ang sabi ron, hinirang na niya tayo, kailan pa? Bago pa, lalangin ang sanlibutan. Maliwanag ho na ang mga hinirang ng Diyos, kailan pa humirang? Before the foundation of the world. Kung ang Diyos, wala pa yung Genesis, wala pa yung mundong ito, ay meron ng hinirang. At doon sa Genesis, nahulog sa kasalanan, sa lumang tipan, sa bagong tipan, sa mga nakaraang siglo, at ngayon sa 21st century natin, hindi ho aksidente yung church na naitayo. Naitayo ito dahil yung lahat ng bahagi dito ay hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kung ang Diyos ay humirang sa lahat ng mundo, pare-parehas ng pananampalataya, ang tawag doon ay Universal Church o Catholic Church. Kaya the church was planned from eternity past and work of the triune God. Ang iglesia ay plano mula sa walang hanggang nakaraan at gawa ng isang Diyos sa tatlong persona. Now, pansinin natin, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo, bilang isang Diyos sa tatlong persona, ang bawat isa ay bahagi ng kanyang iglesia. Pag sinabi natin, one God in three person, isang Diyos sila pero tatlong persona. Silang tatlo na persona ang nagplano ng church, ng Universal Church. Now, sa 1 Peter chapter 1, verse 2, para makita na agad natin, makita nyo yung glimpse ng binabanggit ko, ang sabi ng unang Pedro chapter 1, verse 2. Unang Pedro chapter 1, verse 2. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mula pa, Ama, upang pabanalin ng Espiritu Santo, Holy Spirit, maging masunurin kay Jesucristo. Gatasan. At at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Dito pa lang ho ang linaw na ang one God in three person ay involved saan? Sa salvation. Lahat sila ay magkakasama sa paggawa ng kaligtasan ng lahat ng hinirang. Kaya sa church,
Involved itong tatlong personang ito. And even in Ephesians chapter 1, para lang makita natin, ang sabi ng verse 4, at sa ating nga paikipag-isang ito, hindi lang nila tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. At mayroon pang pinanggit dyan, hanggang verse 6. Ito'y tumutukoy sa Diyos Ama. Sa verse 3, pagdating ng verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pagdating ng verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos ng kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilaan. You see, the one God in three person are involved in our salvation sa Kanyang church. Ang sabi ng Ephesians 1:4, ang Ama ang pumili. Pagdating ng verse 7, yung Panginoong Jesucristo ang tumubos sa atin. Pagdating ng verse 13 and verse 14, yung Holy Spirit ang nag-regenerate at seal ng ating salvation. Kaya, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit as one God in three person are each involved to the church. Now, sabing ganon, ng binasa natin, at gusto ko pang i-clarify itong mga bagay na ito. God the Father elected to life certain person from the whole fallen mankind. Ang Diyos Ama ay pumili ng tiyak na tao na bibigyan ng buhay mula sa mga nahulog na tao sa mundong ito. Itong mga hinirang na taong ito, mula pa sa walang hanggan nakaraan, ay ibinigay ng Diyos Ama sa Kanyang anak, na kung saan pinag-alayan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa mas klaradong detalye ng pag-aaral na yan, puntahan nyo ang John chapter 16, John chapter 6. Yung lahat ng ibibigay sa akin ng Ama, hindi ko itataboy. Lahat ng ibibigay sa akin ng Ama ay muli kong bubuhayin. Even in John chapter 17, para makita nyo na ang Ama, ibinigay niya ang mga hinirang niya sa kanyang bugtong na anak. The Father gave all elect to His Son. Para makita niyo mabuti. Now, yung God the Son redeemed the sinner and gathered them in the church. Yung anak ho. Yung bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tinubos niya ang mga makasalanan at nilikom niya saan? Sa kanyang church. Ito maganda mga kapatid. Titiyakin ng Diyos na lahat ng hinirang ng Ama na ibinigay niya kay Kristo, binorn again ng banal na Espiritu, titiyakin ng Diyos, magiging bahagi sila. Magiging bahagi sila ng ano? Magiging bahagi sila ng iglesyang laganap. Yun ho ang dapat nating maintindihan. So ulitin ko, God the Son redeemed the sinners and gathered them in the church. God the Holy Spirit changed the heart of the elect, regenerating them so that among the elect there is ongoing renewal, growth, and an increase in holiness so that in the church there might indeed be the holiness there ought to be. Nakasin nyo? Itong one God in three person na ito, involved sila sa church. Involved sila sa salvation. And I want to clarify again. Ang Diyos Ama, pumili ng tiyak na tao mula sa nahulog na makasalanan. Ang mga hinirang na taong ito, mula pa sa walang hanggang nakaraan, ay ibinigay niya sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, inalay niya ang kanyang dugo para sa mga hinirang ng Ama na ibinigay kay Kristo. Ang Diyos Anak,
tinubos ang lahat ng makasalanan at nilikom ang lahat ng mga hinirang na ito na tinubos niya sa kanyang local church, sa kanyang iglesia. Ang Diyos Espiritu Santo ang nagbago ng kanilang mga puso nitong mga hinirang ito. Binorn again sila upang sila na lahat ng kabilang sa mga pinili ay magkaroon ng pagpapatuloy ng pagbabago. Ongoing renewal. At patuloy na umangat ang kanilang kabanalan upang sila ay maging bahagi ng kanyang church na mayroong kabanalan. So this is the universal church. Ito yung sinasabi. Tandaan natin, there is one body of Jesus Christ. And that is church. Ibig sabihin po, yung salitang universal church, yung pangkalahatang iglesia ng ating Panginoong Diyos, at ito ay tinawag na one holy Catholic church, ay tumutukoy na ang church ng ating Panginoong Jesus ay universal, pangkalahatan. And this is not referring to Roman Catholic. Because our creed, pababa ng 500 AD, ay meron ng Apostle Creed. Sinulat noong 1561 ang Belgic Confession of Faith patungkol sa iglesyang laganap. At inulit ng Heidelberg Catechism noong 1563 patungkol sa church na laganap. At yon ay dapat nating maintindihan, mga kapatid, na napakaliwanag, ano ba ang pinaka-foundation ng pananampalataya ng isang bahagi ng isang universal church. Now listen carefully. They believe and confess in one God in three persons. Yun po ang paniniwala. And that is the gospel of God. Ano ibig sabihin nito? Naniniwala sila na ang Diyos Ama ang pumili bago pa lalangin ang sanlibutan. Before the foundation of the world. Wala pa ang Genesis chapter 1. Hindi pa nahuhulog si Adam sa Genesis chapter 3. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4. At sa ating nga pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo, kailan? Bago pa lalangin ang sanlibutan. Before the foundation of the world. Before the world began. And then nakita natin in Ephesians chapter 1 verse 7. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Tinubos tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At pagdating ng verse 11 hanggang 13, we are regenerated by the Holy Spirit. Binornagin tayo ng banal na Espiritu na siyang selyo ng ating kaligtasan. In other words, ang mga bahagi ng Holy Catholic Church, this is not referring to Roman Catholic. Sasabihin ko sa inyo, dahil Roman Catholic sila, ang pinag-aaralan natin ay Catholic Christian Church. Ibig sabihin, naniniwala sila na ang salvation nila ay gawa ng isang Diyos sa tatlong persona. Not Mary as a mediator. Ulitin ko. The Roman Catholic Church, and this is a fair presentation sa atin, na ang dami nilang tagapamagitan. Ulitin ko. Mula sa priest, kailangan mong magkumpisal. Yung priest na yun, dadalhin saan? Sa patron ng isang simbahan. Taga-Astiliano ka, doon sa patron na yun. Yun naman patron na yun, dadalhin kay Mary. Kaya nga yung pagrurosaryo, 10 beses na binabanggit si Mary doon. Si Jesus doon lang sa dulo. Pagdating naman ni Mary, dadalhin niya kay Kristo, si Kristo naman dadalhin niya sa Father. Kaya ang sabi ng ating confession of faith, simple lang. Ang sabi, gayon pamay na pag-ugnay-ugnay sa puso at kalooban sa pamamagitan ng iisang pananampalataya sa iisa at parehong Espiritu. Kaya kung hindi ganito ang paniniwala ng ibang sektang pangrelihiyon o hidwang pananampalataya, mga kapatid,
we need to reject itong mga teaching na ito dahil ito po ay issue na noong 500 AD, yung Apostle Creed. Sa Apostle Creed, sabi daw, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit ng lupa, ano pa, sumasampalataya ako kay Kristo Jesus na pinanganak ni Birheng Maria, namatay, nilibing, di ba? Umakyat sa langit, naniniwala ako sa Espiritu Santo, sa iglesyang banal na laganap. And this is Apostle Creed. This is not the creed of Roman Catholic. I tell you the truth. Why? Because pababa ng 500 AD, 400 AD pa lang, naisulat na po ang Apostle Creed. Roman Catholic, if we are studying, si Constantine, siya yung nagpalaganap ng Christianity. That is not Roman Catholic. The Christianity was spread out in the time of Constantine. And the Roman Catholic Church, kailan po nila sinabi na Roman Catholic sila? Di ba nilagyan ng Romano Katoliko? So the Apostle Creed is not the creed of Roman Catholic. This is the creed of all true church. Kaya ang sabi nga, ang salita dito, Apostle Creed. Kaya siya tinawag na Apostle Creed. Yung lahat na sumulat nito, mga personal na mga naging disciple ng mga apostol. Okay? Yung mga apostol, meron silang mga na-disciple, yun yung mga nagsulat ng Apostle Creed. Nakuha niyo yung punto? So ito yung gusto nating maintindihan sa ating pag-aaral ngayon. Kaya, sino yung bahagi sa Universal Church? Yung word na Catholic Christian Church? Those who believe and confess that there is one God in three persons. Marami hong simbahan ngayon, ayaw paniwalaan na ang Diyos ay pumili ng mga ililigtas bago palalangin ang sanlibutan. Ayaw pumili na ang kamatayan, ayaw paniwalaan na ang kamatayan ni Kristo ay para lamang sa mga pinili ng Diyos Ama. At ayaw maniwala na ang mare-regenerate na mabuborn again ng maliligtas lang ay ang mga pinili ng Ama na ibinigay niya kay Kristo, na binayaran ni Kristo sa cross. Yun lang ang trabaho na i-regenerate, ibuborn again, babaguhin, pagkakalooban ng pananampalataya, pagsasisi, pagtalikod sa kasalanan, at si Jesus ay magiging tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay, itong mga pinili ng Ama, tinubos lamang ni Kristo. Even in the so-called Protestant circle, evangelical, Pentecostal, they don't believe. Itong pinag-aaralan natin ito na the absolute sovereignty of God in the salvation of elect sinner. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya ito ay ang confession din ng Heidelberg Catechism sa Lord's Day 21, question and answer 54. And I quote, ang sabi rito, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa banal na iglesyang laganap ni Kristo? Now listen, those who are included, sino man ho na kasama sa iglesyang laganap o Universal Church o Catholic Church, tinalakay po ito ng Lord's Day 21, question and answer 54 ng ating confession. Kaya ang tanong, ano ang pinaniniwalaan mo o nila tungkol sa banal na iglesyang laganap ni Kristo? Ito ang sagot. Na ang anak ng Diyos, mula pa sa simula hanggang sa katapusan ng daigdig. John 10:11, Genesis 26 verse 4, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita, Isaiah 59:21, ay kinalap, nilikom, based on Romans 9:24, Ephesians 1:10, tinalap ng ating Panginoong Jesucristo, pinagtanggol, inilaan para sa Kanya, John 10:16, ang iglesia na Kanyang hinirang mula sa isang katauhan, Deuteronomy chapter 10 verse 14 and 15, upang magtamo ng buhay na walang hanggan, Gawa 13:48, at ayon sa tunay na pananampalataya, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito, 1 Corinthians 1:8 and Romans chapter 8 verse 35. You see, even the Heidelberg Catechism na naisulat noong 1563, sinabi na, ano yan dapat mo paniwalaan kapag ka ikaw ay bahagi sa isang iglesyang laganap? Sa Catholic Church, Universal Church, simple lang ang sagot. Ang anak ng Diyos, paniwalaan mo, si Jesucristo, mula pa sa simula hanggang sa katapusan ng daigdig.
at sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita ay kinalap, pinagtanggol, inilaan para sa kanya ang iglesia na kanyang hinirang mula sa sangkatauhan. Bakit? Upang magtamo ng buhay na walang hanggan at ayon sa tunay na pananampalataya, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito. The purpose of the church is for the salvation of elect sinners. Mapapahamak tayong lahat sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Kaya ang church, para siya saan? Sa salvation ng mga makasalanan. Dapat tama ang paniniwala natin kung sino yung Diyos. Kaya nga, this is my logic. Kung pupunta ka sa isang lugar, magkakabot sa kayo na sakay. Wala, papunta ka ng Maynila, ang pupuntahan mo halimbawa, Cubao lang. Ano yung una mong titingnan pag may dumadaan na bus? Signboard, di ba? Kasi pagka hindi mo tinignan mabuti saan ba ito pupunta, sumakay ka lang, maliligaw ka. Ang church ay dapat nating maintindihan, dapat klaro sa atin, sino ang Diyos ng church natin. Clear, one God in three person. Isang Diyos at tatlong persona. Ano yung basis ng salvation natin? Ang Diyos Ama ang pumili before the foundation of the world. Lahat ng pinili ng Ama, binigay niya kay Jesus, tinubos ni Kristo sa cross. Lahat ng tinubos ni Kristo, binorn again, ni-regenerate, pinagkalooban ng pananampalataya at pagsisisi ng banal na Espiritu upang sumampalataya siya sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na yun lamang ang tanging paraan ng Diyos para maligtas siya. Maliwanag ho dapat sa atin yun. So nakukuha po ninyo? And lastly, Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, question answer 54, it's talk about visible one church of Christ. Tumutukoy po ito sa nakikitang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay nagsimula sa Lumang Tipan. Even in the Old Testament, there is church of God. May church na po ang ating Panginoon. Halimbawa, Genesis 26 verse 4, and even John 10:11, it is clear that there is Old Testament church. And typology is the Israel. Israel po is typology of Old Testament church. Number 2, it established by His Spirit and Word. Nagagawa ang isang church dahil saan? Sa Espiritu at salita ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, di ba, our church planting in Mallorca, ano yung paraan natin para yung mga tao maligtas? Teaching, preaching, and sharing the Word of God. At kapag ang Holy Spirit kumuha sa kanila, ni-regenerate sila, meaning, isa sila sa pinili ng Diyos Ama at tinubos ni Kristo. Tama po ba? At naligtas sila. Itong lahat ng ito, 10 man yan, 5 man yan, na naligtas at pinagsama-sama mo, they called church. Ang tawag sa kanila ay church. Why? Bagamat secondary, ang explanation ng Matthew chapter 17, may 2 man o 3 o higit pa na nagtitipon. Sa aking pangalan, sabi ni Jesus, nandun ako sa kalagitnaan nila. Bagamat secondary interpretation yon, nagpapakita rito, the church is a gathering of elect sinner who saved by Jesus Christ and regenerated by the Holy Spirit. So it was established by the Spirit and the Holy Spirit, the Word of Jesus Christ, so that they gather, malikom sila. And number 3, ito ay ang iglesia na kanyang hinirang mula sa sangkatauhan. Andito sa mundong ito, ang church ng ating Panginoon, and this is called visible church. Of course, there is iglesyang hindi nakikita. At alam niyo kung asan yun nasa langit. Kaya nga, may church po na triumphant church. Nagtagumpay na church na, sila yun nasa langit. Meron naman pong mga church ngayon na nakikipagtunggali. At tayo ho yun, nakikipagtunggali sa dyablo, sa gawa ng sanglibutan, sa gawa ng daman. Okay, number 4, upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Salvation. And lastly, here members. Ano yung members ng church? Ayon sa tamang pananampalataya, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito. And that is from 1 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9, and Romans chapter 8, verse 35. So, our church is
member of the Universal Church ng mundong ito. 5 continent ba? 5 kontinente ba ang buong mundo? O 7? 7 continent. Nakalagana po ang church ng ating Panginoon. At pag-aaralan natin later on na ang iglesia laganap na ito ay matatagpuan sa mga lokal na iglesia ng ating Panginoon na mayroong iisang pananampalataya. So, bakit po mahalaga na aralin natin itong Universal Church o Catholic Christian Church? Bakit mahalaga na aralin natin ito? Mahalaga ito because once and for all, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At kung mapupunta tayo, saan? Sa maling paniniwala, magigising tayo sa pagkatulog natin sa kamatayan, yung kaluluwa pala natin magsasuffer sa apoy ng impyerno. Amen po ba? Sabi ko ng Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. And that is the very dangerous teaching of Jesus Christ. Kaya mahalaga na maintindihan natin. So mga kapatid, ang purpose ng church, una, to glorify God, para sa Diyos, and then secondly, para sa salvation ng bawat isa sa atin. Amen. So kung meron tayong papahalagahan na pinakamahalagang institusyon, spiritual na institusyon dito sa lupa, ano po yung dapat? Ano po dapat yon? Church. Tanong ko sa inyo, ano yung pinakamahalaga sa inyo? Trabaho nyo o pamilya nyo? Sagot po, pamilya. Kayamanan nyo o pamilya nyo? Balik lagi tayo sa family natin. Sa spiritual na aspeto, ano yung mahalaga sa inyo? External, na inaalok ng mundong ito o yung church na spiritual. Na kapag namatay ka, alam mo, you have eternal life dahil ginamit ng Diyos yung church na yun. Ano yung mahalaga sa iyo? Church po. So, this is a reminder for us na dapat maintindihan natin to. Yung nagwawalang bahala, sa pagiging bahagi niya sa isang local church na katulad ng ganito, ito ay isang paalala sa ating lahat. Amen? So, kailangan nating sundin itong pinag-aaralan natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos, and we thank God kasi napaka-available ng Word of God upang ituruan niya tayo na matuto pa sa mga bagay na dapat nating matutunan regarding sa local church na meron tayo. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ho ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat hindi nyo pinahintulutan at hinayaan na ang inyong church ay mga pa sa dapat panampalatayanan at dapat isabuhay na pananampalataya. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat una sa lahat, napakaliwanag ng banal na kasulatan patungkol sa Universal Church o sa laganap na iglesia. Nagpapasalamat din po kami sapagkat bago mag 500 AD na isulat na ang Apostle Creed patungkol po sa paniniwala sa church, Panginoon, at sa mga aral nito. Nagpapasalamat kami noong 1561 na isulat ang Belgic Confession of Faith under your guidance sa manunulat na si Guido de Bresse. Nagpapasalamat din kami noong 1563 na isulat na po ito sa Belgic Confession sa Heidelberg Catechism na nasulat na Gaspar Olivianus at ng kanyang mga kasama. Lord, bakit po pinreserve nyo ang lahat ng ito? Simply to say, Lord, alam namin dahil napakahalaga ng inyong church. Itong church nyo ito ay iglesyang nakikita at ito ay tinatawag na inaugurated kingdom. Ito ay pinasinayahan na kaharian ninyo dito sa lupa. Na sa pamamagitan ng inyong church na ito, ay may mga taong naliligtas sapagkat pinapangaral at tinuturo ang ebanghelyo ninyo, ang ebanghelyo ng Diyos, ang isang Diyos sa tatlong persona. Lahat ng hinirang ninyo, lahat ng pinag-alayan ng kamatayan ni Kristo sa krus, 2,000 taon nang nakalilipas, ay titiyakin ninyo na kapag narinig ang inyong ebanghelyong ito, ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus ay mararanasan ng isang bagong kapanganakang espiritual na gawa ng banal na Espiritu upang sampalatayanan niya ang aming Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Lord, nagpapasalamat kami sa munti ninyong iglesyang ito na sinimulan. Na bagamat mabibilang sa kamay ang bawat isa sa amin,
Pero napaka-precious ng lahat ng hinirang nyo na bahagi nito. Dahil kayo ang nagplano. Pinag-alayan ito ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Tinatakan ng banal na Espiritu upang mamuhay ng may kabanalan. Ayon sa salita ng aming Panginoong Hesus. Maihiwalay ang aming mga sarili sa gawa ng takbo ng sanlibutan, sa kahinaan ng laman at sa impluwensya ng gawa ng dyablo. Tinutulungan nyo kami at ang ginagamit nyo dito ay ang inyong iglesia na binigyan ninyo ng kapangyarihan at sinabihan, anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. The authority of your church is Jesus Christ Himself and His Word. Kaya nagpapasalamat kami dahil sa inyo may buhay na walang hanggang. At naiingatan niyo po kami sa buhay na walang hanggan. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, we have a break and after that po, meron na tayong second service. Isang pinagpalang umaga sa inyo, mga minamahal na kapatid. Mula rito sa chapel ng God's Sovereign Commission Reformed Church, patuloy ako na nagpapahayag na tayo ng mga hinirang ng ating Panginoong Diyos Ama na ibinigay niya upang tubusin at bayaran ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay ay nakaranas ng isang bagong kapanganakan o ng regeneration o born again experience. At dahil doon ay binigyan tayo ng banal na Espiritu ng pananampalatayang kaloob upang sumampalataya tayo sa complete works ng ating Panginoong Jesucristo. Kasabay noon ang ating pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng complete isinaling kay Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang Nai-enjoy namin sa pamamagitan